Ano kaya ang magiging reaksyon ninyo kung bigla kayong lumingon at nakita ninyong si Padre Pio ay nakatayo sa inyong tabi? Marahil ay mapapatigil kayo sa gulat. Baka isipin ninyong nananaginip lamang kayo. Ngunit iyan mismo ang naranasan ng isang mamamahayag ng nagngangalang Giovanni Gigliosi. Manatili hanggang huli dahil ang kanyang kamanghamanghang karanasan ay maaaring magbigay sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at maging sa tamang pag-aalaga sa ating sarili. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na sumusuporta sa apostoladong ito upang maipagpatuloy namin ang pagpapalaganap ng espiritual na pamana ni Padre Pio sa mas marami pang kaluluwa. Dalangin namin na ang kwentong inyong mapapanood ngayong araw ay magbibigay ng pag-asa, kapanatagan at mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa aklat na Padre Pio, the Saint of the Third Millennium ni Olivo Cheska. Sa aklat na ito ay mababasa ang patotoo ni Giovanni Gigliosi, isang tanyag na mamamahayag at manunulat sa Italia noong kanyang panahon. Siya rin ay isa sa mga espiritual na anak ni Padre Pio. Simulan na natin ang kanyang kwento. Si Giovanni Gigliosi ay isang batang mamamahayag na puno ng sigasig. Nagtatrabaho siya bilang tagapagbalita sa radyo ng pambansang himpilan ng Italia at tunay na mahal niya ang kanyang propesyon. Ngunit may isang suliranin. Masyado niyang ipinagpapalit ang kanyang lakas alang-alang sa trabaho. Kapag siya ay abala sa pagsusulat ng isang aklat, paghahanda ng artikulo sa pahayagan o paglikha ng isang programang pangradyo, nawawala na siya sa oras. Minsan ay tuloy-tuloy siyang nagtatrabaho ng 24 na oras o higit pa. Nakalimutan na niyang kumain. Nakakalimutan din niyang magpahinga. At halos wala na siyang iniisip kundi ang trabahong nasa kanyang harapan. Hindi kataka-taka na madalas siyang sumakit ang ulo. At ang mas masahol pa ang kanyang migraine 'no, ay napakatindi kung minsan na hindi na siya makatulog sa gabi. Marahil ay may ilan sa inyo na nakaranas na rin nito, ano po? Paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili, kaunti na lang, hanggang sa dumating ang sandaling ang mismong katawan na natin ang nagsasabing, "Tama na." Isang araw, habang naghahanda siyang magsagawa ng isang live na programa sa radyo, bigla siyang inatake ng napakatanding sakit ng ulo. Kaunti na lamang ang natitirang oras bago magsimula ang programa, ngunit halos hindi na siya makapagsalita dahil sa matinding kirot. Sinabi ng kanyang direktor, "Giovanni, kailangan mong maipalabas ang programang ito." Lalo lamang nadagdagan ang kanyang nervyos at stress, no? Sumagot siya, "Hindi ko na kaya. Suktulan na ang pagod ko." Nang makita ng direktor kung gaano na siya naghihirap, naawa ito sa kanya at dinala siya sa isang tahimik na silid upang makapagpahinga sandali. Isipin ninyo ang tagpong iyon. Nag-iisa si Giovanni, nakahiga sa isang sopa sa madilim na silid. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Lalong tumitindi ang pintig ng sakit sa kanyang sentido. Ngunit maya-maya, may kakaibang nangyari. Bigla niyang naramdaman na tila may taong nakatayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay may narinig siya. Isang banayad at pamilyar na tunog. Parang marahang pagkalansing ng rosaryo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sa kanyang labis na pagkamangha, nakita niya si Padre Pio na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi niya ito inaasahan. Nagulat siya. Nalito. Walang sinabi si Padre Pio.
ngunit ngumiti lamang siya ng may pagmamahal. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang ulo ni Giovanni. At sa isang iglap, naglaho siya. Hindi makapaniwala si Giovanni sa kanyang nasaksihan. Paano nangyari iyon? Paano nga isang prailing naninirahan sa San Giovanni Rotondo ay biglang lumitaw sa Roma? Sa kanyang isip, iisa lamang ang posibleng paliwanag. Marahil ay guni-guni lamang iyon. Marahil ay bunga lamang ng matinding sakit na kanyang nararanasan. Ngunit maya-maya ay may napansin siya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang pagkabigla, unti-unti ring nawawala ang napakatinding sakit ng kanyang ulo. Parang walang nangyari. Bumalik ang kanyang lakas at nagawa niyang isagawa ang kanyang programa sa radyo ng walang anumang hirap. Pagsapit ng sumunod na linggo, gaya ng kanyang nakagawian, nagtungo siya sa San Giovanni Rotondo upang bisitahin si Padre Pio. Pagkakita niya rito ay agad siyang lumuhod at hinalikan ng kamay ng santo. Habang nakaluhod siya, tiningnan siya ni Padre Pio at sinabi, "Kamusta na ang ulo mo, Giovanni?" Agad siyang sumagot, "Mabuti na po, Padre." Ngumiti si Padre Pio at sinabi, "Mabuti kung ganoon. Ngunit mag-iingat ka sa mga guni-guni." At doon nagtapos ang kanyang patuturo. Sa aking palagay, higit pa ito sa isang kwentong tungkol sa himala. Isa rin itong paalala tungkol sa isang bagay na napakadaling makalimutan sa ating panahon, ang kahalagahan ng pagpapahinga. Mahal ni Giovanni ang kanyang trabaho, ibinigay niya rito ang kanyang buong puso. Ngunit dahil sa kanyang matinding dedikasyon, napabayaan niya ang isang bagay na mahalaga rin sa Diyos, ang pahinga. Totoong tinatawag tayo ng Diyos upang magtrabaho, ngunit tinatawag din niya tayo upang magpahinga. Ganito ang sinasabi ng Katekismo ng Simbahang Katolika. Kung paanong ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw matapos niyang gawin ang kanyang mga nilikha, ang buhay ng tao ay nararapat ding magkaroon ng wastong balanse sa pagitan ng paggawa at pagpapahinga. Ang araw ng Panginoon ay binigay upang magkaroon ng tao ng sapat na panahon para sa pahinga at sa pagpapaunlad ng buhay pamilya, kultura, pakikipagkapwa at buhay espiritual. Sa madaling salita, ang pagpapahinga ay hindi tanda ng katamaran. Hindi rin ito pag-aaksaya ng oras. Ito ay bahagi ng kaayusang itinakda ng Diyos sa kanyang sangnilikha. Kapag patuloy nating isinasantabi ang pahinga at ipinipilit ang ating sarili na lumampas sa ating hangganan, darating ang araw na ang ating katawan ay magpapaalala sa atin na hindi tayo mga makina. Marahil iyon ang nakatagong mensahe ng kwentong ngayon. Gamitin natin ng buong puso ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos. Maging masipag tayo, maging tapat tayo sa ating tungkulin. Ngunit huwag nating kalimutang alagaan ang ating katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng tamang pahinga, panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kung minsan ang pinakamabuting magagawa natin ay hindi ang magtrabaho ng higit pa, kundi ang huminto sandali at hayaang ang Diyos ang magpapanibago sa ating lakas. Maaaring hindi tayo nakakaranas ng isang pambihirang pagpapakita tulad ng naranasan ni Giovanni Gilgiosi. Ngunit nananatiling totoo ang isang bagay, hindi tayo kailangang nag-iisa. Kapag ang ating puso ay pagod na, kapag ang ating isip ay puno ng alalahanin, at kapag tila hindi natin kaya ang bigat ng buhay, naroroon pa rin ang Diyos. At kung pahihintulutan niya ang kanyang mga banal na maging kasangkapan ng kanyang biyaya tulad ni Padre Pio, ito ay upang ipaalala sa atin na ang kanyang pagmamahal ay patuloy na kumikilos kahit hindi natin ito nakikita. Kaya kung kayo man ay pagod na pagod ngayon, huwag mawalan ng pag-asa.
Ipagkatiwala ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Humingi kayo ng panalangin ni Padre Pio at manalig kayong darating ang biyayang kailangan ninyo sa tamang panahon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming pagtatanghal ngayong araw. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay sa inyo ng pag-asa at inspirasyon, hinihiling naming mag-subscribe kayo sa Ang Tinig ni Padre Pio upang lalo pa nating makilala ang buhay, mga himala at mga aral ng minamahal nating santo. Ibahagi rin sa comment section ang inyong mga prayer intentions upang maipanalangin kayo ng aming buong komunidad. At kung nais ninyong maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin sa pamamagitan ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita ninyo ang link sa ibaba patungkol sa mga detalye ng paglahok. Naway pagpalain kayo ng mahal na Birheng Maria at isang Padre Pio at samahan kayo ng Panginoon sa bawat araw ng inyong buhay. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e